Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdaraos ng New Year's Vandeneur sa Palasyo ng Malacanang. Dito ay nilinaw ng Pangulo na pinahahalagahan niya ang mabuting relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang rehiyon. Ngunit kailangan umunong bigyang pagkakataon ang ating bansa na resolbahin ang sarili nitong mga problema tulad na lamang ng katiwalian at ilegal na droga. Ang detalye niyan alamin natin mula kay Sweden Velado via phone patch. Sweden? Maraming salamat, Audrey. Sa kauna-unahang New Year Vandeneur o Wine of Honor ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Palasyo ng Malacanang, mainit nitong tinanggap ang kanyang mga espesyal na bisita, kabilang sina Chinese Ambassador Zhao Jianhua, Russian Ambassador Igor Kovaev at US Ambassador Sung Kim. Sa maikling talumpati ng Pangulo, sinabi nito na ngayong 2017, patuloy pa rin niyang tutuparin ang kanyang ipinangakong pagbabago sa mga Pilipino. Ginagawa na anya ito ng kanyang administrasyon sa pamamagitan ng pagsugpo sa korupsyon at paglaban sa kalakalan ng iligal na droga. Kasabay niyan ay pagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mas pinalakas na pamumuhunan at pakikipagkalakalan. Ayon pa sa Pangulo, bagamat pinahahalagahan niya ang relasyon at pagkakaibigan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa, maging ang opinyon ng mga ito sa ating mga isyung panlipunan, dapat naman aniyang respetuhin ang kapangyarihan o sovereignty ng ating pamahalaan sa pamamalakad ng bansa. Narito po ang bahagi ng kanyang talumpati. The Philippines contends with the realities that are our own. We value partners as we seek to strengthen existing friendships even as we pursue new ones. We believe that friends help each other and utilize constructive engagement to achieve common goals. In truth, we all share the same aspiration of greater peace, progress, and prosperity. Panalangin naman ni Papal Nuncio to the Philippines na si Archbishop Giuseppe Pinto ay mabuting kalusugan para sa Pangulo at tagumpay para sa mga programa nito sa Pilipinas. Sa huli, nag-toast ang Pangulo para sa mas malalim na relasyon natin sa mga ibang bansa. Narito po muli ang kanyang mensahe. Allow me then to propose a toast to all our friends and partners in the community of nations. May our relationships continue to prosper for the greater benefit of our peoples. To my fellow servants in government, may you be blessed with strength and steadfastness, and with passion, honesty, and integrity in serving our country and our people. For to my countrymen, may we continue to carry our country toward a more aspired vision of a secured and developed nation. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay kayong lahat, at mabuhay ang the League of Nations and Friends. Salamat po. Matapos ang ceremonial toast ay pabirupang sinambit ng Pangulo ang kampay na ikinatuwa naman ng kanyang mga bisita na sumagot din ng kampay at mabuhay. 80 ambassadors at 12 VIP guests ang dumalo sa unang Vandeneur ng Pangulo. Mula po rito sa Palasyo ng Malacanang para sa PTV News, Sweden Velado. Maraming salamat, Sweden Velado.